Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Ninang alas 3 yung low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan sa layang 705 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Tumataas na po yung possibility nito na maging isang ganap na bagyo beyond 24 hours and generally nakikita po natin na kikilos ito pa west-northwestward. Sa ngayon, wala pa po itong dalang tuloy-tuloy na mga malalakas na pag-ulan sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit sa latest analysis po natin, ina-expect natin na sa track po nito ay ito ay tatawid dito sa ating kalupaan, mostly dito sa may southern Luzon, Visayas area hanggang Wednesday. And nakita po natin paglabas nito ng ating kalupaan, mostly kapag nandito na siya sa West Philippine Sea, ay doon po siya magiging isang ganap na bagyo. Ngunit hindi rin po natin inaalis yung possibility na bago pa man ito tumawid ng ating landmass ay maging isang ganap na po siya na tropical depression. Ngunit kahit ano pa man po dito ay na-expect natin as a low pressure area or as a bagyo, na-expect po natin na magdudulot po ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, ilang area po ng Mindanao, maging dito din sa Metro Manila at sa mga susunod na araw. Kaya continuous monitoring po tayo and patuloy na magantabay sa updates. And also, within the next 24 hours, magdadala din na po ito ng mga scatter ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa area ng Eastern Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon, maging sa bahagi din ng Caraga at Davao Region. Samantala, ang habagat naman nakaka-apekto pa rin sa western section ng Luzon. Possible pa rin po yung mga scatter ng mga pag-ulan dito sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, maging sa area ng Palawan. Kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Para naman sa maging lagay ng ating panahon, araw ng Lunes, magiging maulan po yung panahon or at least cloudy po yung ating panahon dito sa area ng Bicol Region. Particular na po yan sa Catanduanes, Albay at Sorsogon, dala po ng low pressure area. And also pagsapit din ng hapon at gabi, magiging mataas din yung possibility ng mga pag-ulan sa rest ng Bicol Region, maging sa Calabarzon, dito din sa bahagi ng Metro Manila at sa malaking area din po ng Mimaropa, dala ito ng low pressure area. Kaya again, pag-iingat po para sa ating mga kababayan. While sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, magiging bahagi maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung meron tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly yung mga isolated na mga pag-ulan po, dala ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 26 to 31 degrees Celsius. Samantala dito naman sa area ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, nga po ina-expect natin na mas lalapit pa yung low pressure area. Makakaranas po yung mga bahagi na yan ng maulap na kalangitan and mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. At pagsapit naman po ng hapon at gabi, yung nalalabing bahagi din ng Visayas at maging itong area din ng Northern Mindanao ay makakaranas din po ng mataas na possibility ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dala pa rin po ito ng low pressure area. While dito naman sa area ng Palawan, may mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan na dala ng habagat. Well, for the rest of Mindanao naman, kung meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot naman ng mga localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Cebu ay mula 27 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 31 degrees Celsius. At sa kasalukuyan, meron po tayong inisyu na weather advisory kung saan nakikita po natin simula ng afternoon hanggang Tuesday afternoon sa paglapit po ng low pressure area na minomonitor natin. Posible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa areas ng Northern Samar, Eastern Samar, maging sa bahagi din po ng Biliran. While for Tuesday afternoon naman hanggang Wednesday afternoon kung saan tinatawid nga nitong LPA na ito, itong landmass ng Southern Luzon at Visayas, possible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa area ng Sorsogon, Masbate, Romblon, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Kaya muli, doble ingat po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga areas na prone sa flash floods at landslide. Sa lagay naman ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning kaya malayo makakapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa in the next 3 days, from Tuesday to Thursday dito sa Metro Manila, magiging maulap po yung ating kalangitan, mataas yung possibility ng mga pag-ulan,
pagkilat at pagkulog. Dala po ito ng low pressure area. But sa area naman ng Baguio City, patuloy pa rin po na magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung meron tayong mararanasan ng mga pagulan, mostly itong mga isolated na mga pagulan lamang po dala ng localized thunderstorms. And sa area naman po ng Legazpi City, by Tuesday at Wednesday, kung saan nga ito po yung araw na ina-expect natin na magta-traverse or tatawid itong LPA sa ating landmass, ay magiging maulan din po yung panahon dito sa Legazpi City. And by Thursday naman, kung meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly mga isolated na lamang dulot po ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 17 to 24. Sa Legazpi City naman ay 26 to 33 degrees Celsius. For the area naman ng Metro Cebu at Iloilo City, from Tuesday and Wednesday, magiging maulan din po yung ating panahon dala ng low pressure area. And by Thursday naman, mababawasan na po yung mga pag-ulan na ito, ngunit possible pa rin po yung mga isolated dala ng localized thunderstorms. And sa area naman ng Tacloban City, by Tuesday is meron pa rin po tayong mga pag-ulan na mararanasan. Dala pa rin ito ng LPA, but by Wednesday and Thursday, possible na lamang po yung mga isolated rain showers or thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo City ay 25 to 32 at sa Tacloban City naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa area naman ng Metro Davao, maging sa Cagayan de Oro City, by Tuesday, mataas pa rin po yung possibility ng mga scattered na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dala pa rin ito ng LPA. And by Wednesday and Thursday naman, kung meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly yung mga isolated na mga pag-ulan po dala ng localized thunderstorms. Ngunit during severe thunderstorms, posible pa rin po tayo makaranas ng katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan, or posible pa rin po yung short duration ng malakas na pag-ulan. Kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. While for the area naman ng Zamboanga City, by Tuesday and Wednesday, magiging mataas din po yung possibility ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dala naman po ito ng habagat. And by Thursday naman, kung meron tayong mga pag-ulan, mostly yung mga isolated na mga pag-ulan, dala po ng localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Davao ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay 25 to 33 at sa Zamboanga City naman ay 26 to 33 degrees Celsius.